So ito na po yung part 2 ng ating praying Psalm 91. This is a prayer for protection, a daily declaration, and it is a very powerful prayer against the attacks of the enemy, against the attack of Satan or demonic forces in your life and in your family. So what I like to do whenever I declare Psalm 91, kung memorize mo, well and good. Pero kung hindi mo memorize, read it straight from the Bible. And ginagawa ko po siyang personalized. Meaning, ginagawa kong ako para sa akin. So, minsan kapag nababasa mo yung ikaw, papalitan ko siya ng ako or sa akin para gawing personal yung prayer. Kasi the Word of God is meant to be used as personal, as a personal way of talking to the Lord and hearing from the Lord. So, ganito po siya. Psalm 91. Of course, bahala po kayo as the Spirit leads kung paano kayo i-lead ni Lord to pray. Thank you, Lord. Salamat po sa araw na to. Salamat po sa kabutihan mo. So, it's up to you. But this is the part na magde-declare ka na ng word. Panginoon, maraming salamat po na sinabi mo sa iyong salita na kapag ako ay nakatira sa tahanan ng pinakamataas na Diyos at ako ay nag-i-stay sa protection ng makapangyarihan sa lahat, ikaw ang aking magiging takbuhan at ikaw ang magiging matibay na depensa ko. So, pause po muna tayo. Pansinin niyo po ginagawa kong aking, ikaw ang aking para maging mas personal. O Diyos, sa iyo ako nagtitiwala. Ikaw, O Lord, ang magliligtas sa akin sa mga trap ng kaaway at sa mga sakit na nakamamatay. Ang ganda po ng verse 3. Verse 3 pa lang, diba? Very powerful na yung declaration. Ikaw, O Lord, ikaw, Jesus, ang magliligtas sa akin sa mga trap ng kaaway at sa mga sakit na nakamamatay. Parang ibon, poprotektahan mo ako sa ilalim ng iyong mga pakpak at doon siguradong safe ako. Ang pagiging tapat mo, parang shield na magpoprotekta sa akin. Verse 5, hindi ako matatakot sa kahit anong bagay sa gabi, meaning mga attacks, demonic attacks at night, yan. O kahit may biglang lumusob sa umaga, o sa mga salot na dumarating sa dilim, o sa mga masasama na pumapatay sa tanghali. So ang galing covered lahat. Covered lahat, umaga, tanghali, gabi. Sabi dito, si Lord daw ang nagpoprotekta sa atin. Verse 7, kahit 1,000 na tao pa ang mamatay sa tabi ko at 10,000 naman sa paligid ko, ikaw, ako, hindi ako masasaktan. Napaka-powerful ng declaration na to. No? Ibig sabihin nung verse 7 is, kahit marami sa paligid natin, nakikita natin everyday, daming namamatay, ang daming nadidisgrasya. So, kahit ganun karami, ang nakikita kong napapahamak araw-araw, hindi ako masasaktan. Titingin lang ako at manonood at makikita ko na ang mga masasama, sila ang mapaparusahan. Verse 9, ikaw, O Lord, ang ginagawa kong takbuhan para maging safe ako. Ang Diyos, ikaw, O Diyos, ang pinakamataas at ikaw ang pipiliin kong gawing tahanan ko. Verse 10, kaya walang masamang mangyayari sa akin, walang salot na makakalapit sa bahay ko. Verse 11, ibibilin mo sa iyong mga anghel na bantayan ako at ang aking pamilya saan man kami pumunta. So, ito yung Psalm 91 verse 11, madalas ko itong dinideclare kapag pumapasok yung asawa ko sa office. Psalm 91 verse 11, pangako dito ni Lord that He will send His angels, His guardian angels, to protect us and our family and our loved ones saan man daw tayo magpunta. Verse 12, aalalayan nila kami para hindi ako masugatan, para hindi tayo masugatan sa bato sa ang mga paa natin. Tatapakan ko ang layon at ang mga ahas. Dudurugin ang mga mababangis na leon at cobra. So whenever we read the word snake or yan sa Bible, it talks about the enemy. Okay, so sabi dito, parang tatapakan daw natin at dudurugin natin sa ilalim ng ating mga paa ang gawa ng kalaban. Verse 14, sabi mo, Lord, isisave mo ang lahat ng mga nagmamahal sa iyo. Ipoprotect mo ako dahil sinasabi kong ikaw ang Panginoon ko.
Kapag tumawag ako sa iyo, sasagutin mo ako. Sasamahan mo ako sa oras ng kaguluhan, tutulungan mo ako at bibigyan mo ako ng karangalan. I-reward mo ako ng mahabang buhay at ililigtas mo ako. In Jesus' name, Amen. So, ang ganda ng Psalm 91. I really recommend na basahin niyo po yon kahit anong translation ng Bible. I-declare mo lang, gawin mo siyang personalized. And so, after that, I will proceed with my prayer. Bahala po kayo kung paano kayo ililid na mag-pray pa. Pero after that, I will take the communion. So, usually, kapag walang bread, ang ginagamit ko po is crackers and then grape juice to symbolize the body and the blood of Jesus. At nagpe-pray lang ako, Panginoon, salamat sa binanggit mo sa Psalm 91 na ako pala ay covered at protected. Salamat sa iyong katawan na nabayubay sa krus. At salamat sa iyong dugo na nabuhos para ako ay gumaling, maging buo at maprotektahan laban sa gawa ng kalaban. I remember you, Jesus. By doing this communion, I remember na binigyan mo na ako ng buhay na masagana, ganap, and ina-apply ko po, Lord, the power of the blood of Jesus, the power of your death and resurrection over my life. At kasama po ako sa ibabangon mo, Panginoon. I receive your life. I receive your fullness. I receive your wholeness. I receive your healing. That by your stripes, I am healed. My mind is healed. My body is healed. My spirit is healed. My emotions are healed. My finances are healed. My husband is healed. My family is healed. Thank you, Jesus, for the life na ibinigay mo sa amin. At dinideklara ko, Panginoon, na walang gawa ng kalaban ang makakalapit, magtatagumpay laban sa akin at sa aking pamilya because I trust in you and you are living inside of me. I take this, Lord, thank you for your love. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pagpoprotekta. Salamat sa katapatan mo. Pinupuri kita, sinasamba kita, O Diyos. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And then I will take the bread. Thank you, Lord. I am healed. I am blessed. I am whole. And I will drink of the cup. Sabi po sa Bible, every time we take the communion, we remember Jesus and what He did for us. So, sample lang po yun para sa mga nagtatanong paano ba nagpe-pray ng Psalm 91 or paano ba nagko-communion. Ginagawa ko po siya every day and nakikita ko talaga yung protection ng Panginoon sa akin, sa aking asawa, sa aming bahay, sa aming mga families. And I believe that it is God, only Jesus who saves. So, bumalik po tayo sa pagtawag natin sa pangalan ni Jesus. At maybe this is the time, sinasabi ni Lord sa'yo, kapatid, tagal-tagal mo nang naghahanap ng sagot, tagal-tagal mo nang naghahanap ng sources. I believe this is the time that the Lord is saying to you, it's time na kilalanin mo siya. It's time na magkaroon ka ng personal relationship sa Kanya. It's time na papasukin mo siya sa buhay mo. It's time na gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. And you will see and experience na totoong may Diyos na buhay na kinakausap tayo, malapit sa atin, concerned sa buhay natin, at gusto tayong bigyan ng buhay na masagana at ganap. God bless po.